madungog. So, salamat sa Ginoo sa kahigayunan ngayong gihatag sa atong tanan. Salamat po sa presensya sa uban no, mga men nga naa karon. Salamat sa opportunity nga makatudlo, makashare pulong sa Ginoo, igong paglasig sama sa atong giawit kanuno nga wapo kayo ang awit nga gaingon nga walay katapusan. Nga pagpasalamat no, ikaw alagaran, wapo kayo na nga mensahe nga kita masabtan nato nga atong mga kinabuhi. Kung butunahonan kulang pa para pasalamatan nato ang Ginoo sa matag adlaw nga gihatag niya nga kusog sa trabaho o sa pamilya nga naata. So before ko mag-share sa words nga gibutang sa Ginoo sa pasing-pasing, ako sa basahon ning greetings ni Pastor Wayne. So kabalo siya nga ako nag-appeal ko. So ingon siya, greetings my brothers in Christ. I greet you with a heart of a father. Tonight as you gather, remember always that I love you all. So naghatag siya scripture, yun siya sa Galatians chapter 2 verse 20. Now I know we all face similar yet different circumstances. Yun siya nga, kabalo daw siya nga, itang tanan, moagi daw sa mag-atubang na paglain-lain nga mga circumstances sa kinabuhi. Pero yun siya, remember before your mind that sees problem act, go silent within yourself. So, usay daw ka ng, ato lang hinumduman nga, although makita na ang mga problema, pero, pwede po gihapon daw nga kanang mahimutang silent, although nakita nato na nga mga problema. Acknowledge the presence of God right where you are. So, yun si Pastor Wayne nga, naaman tayo lain-lain daw nga mga problema giatubang, pero kinahanglan lagi atong i-acknowledge sa Ginoo kung asa ka karon, unsa karon imong sitwasyon, unsa na nga problema, kinahanglan lang gyud daw nato nga i-acknowledge. Siya, don't connect with clouds. Kay diri magud ka verse nagis ko tong clouds. So ang yang giano dire kana mga external nga mga problema. O dili na nato i-allow nga makonekta maayo sa mga problema, mga pagsulay. Ay kung makonect na kita dihang dapita, kabalo na kita nga mo na hinungdan usahay nga mabugnaw ta. Na hinungdan usahay nga mawala ta sa passing. So connect with the sun that never stops shining. So i-represent niya nga ang adlaw kanunay gina siya naghatag kanang yon pa sunlight sa kada usa, even ang mga tanom no makaproduce sa gitawag nga photosynthesis para mamunga, magwapo ang mga dahon. So same thing, kung mo-connect ka sa Ginoo, yun siya mas mo-flourish ang atong mga kinabuhi. So yun siya now, yun ang siya, connect with God who said, I will never leave you. So para daw sa mga men, kung kinahanglan man daw nga una-una na ito, nga dili ka mas mo-connect sa mga trials, ani nga pagsulay sa kinabuhi, mas mo-connect ka sa Ginoo nga nag-ingon, dili ko ikaw pasagdan, dili ko ikaw biyaan. So, now face life issues and you will experience God supply flowing towards you in multiple ways you know not of. So, kung mo-connect daw ka sa Ginoo, diha nimo ma-realize, diha nimo ma-experience nga mag-supply ang Ginoo og mga pamaagi, solusyon nga wala nimo sukad pa na sinati og na-experience. No? So, trust in the omnipresent supply of God. Kumusalig lang kita sa kanang mingkag omnipresent, He is everywhere. Na ang Ginoo kanunay. Kumusalig ta nga na ang Ginoo kanunay, mamuhat siya. When we just act without God's leading, we end up more frustrated. Para sa mga men, ingon siya nga kung mo buhat daw ta nga wala gyud ang giyagin sa Ginoo ang katapusan ana, ma-frustrate lagi hapon ta. Kay dapat sa tanan natong buhaton sa atong kinabuhi, ingon si Pastor Wayne diri sa iyang message niya, kinahanglan i-apilon gyud nato ang Ginoo para sa katapusan nga mga higayon dili ta magmahay, dili ta ma-frustrate. So iyang advice, please withdraw your approval of the shadows of images and allow true reality to shine, and you will discover God's still answers. Yours in Christ, Pastor Wayne.
So ingon siya nga i-withdraw daw nato ang inyong mga kaugalingon sa kanang approval of the shadows kanang mga images nga like problem, trial, testing. So dili gid nimo nga kanang salumon gid og maayo kinahanglan mo withdraw gid ka ana. Kay kung imo nang salumon malumos ka hangtod murag dili nakakabakod. So iyang gipasumbingan diri nga withdraw your approval. Kana bang mo approve bitaw ka sa imong nakita sa mga images na imong nakita na problema, na kawalad-o, na ingon ani. Kung imong i-approve o i-accept nimo sa imong kinabuhi na mao gid na ang imong ma-experience every day. So ingon siya, true reality to shine and you will discover God still answers. So kung mo withdraw ka diha ana nga mga pagsulay, makita daw nimo, ma-experience nimo nga ang Ginoo gihapon motubag sa atong mga pag-ampo. So yun siya, yours truly, Pastor Wayne. Salamat sa Ginoo sa iyang message, yan atong introduction. Praise the Lord. So tonight, in connection sa i-share ni Pastor Wayne, gusto na akong itudlo o i-share sa atong tanan kanino sa ka-topic nga nagaingon, becoming fruitful Christian. Saon man nato nga isip o sa ka Kristohanon, o sa ka men, o sa ka asawa, o sa ka bana, maabot bitaw mo sa punto nga moingon mo nga nagmabungahon na himong fruitful. Nga ang tanan ninyong pagpaningkamot na ay bunga, ang tanan ninyong gibuhat na ay bunga. Unsaon man nga mahimutang fruitful Christian. So diha sa John chapter 15 na ay giistorya si Jesus diha sa iyang mga disciples. Kay mga disipulo, iyang gimaymayan nga gusto mo nga mahimong mabungahon na ay pipila ka mga simple nga mga pamaagi nga dapat moabot ta sa punto nga mahimutang mabungahon. Kay kag mabungahon na ay resulta sa imong trabaho, na resulta sa negosyo, na ay resulta sa tanan nimo nga imong gi-invest, mabungahon. Spiritual man, physical man, emotional, sa family man, so mabungahon. No, na ay resulta. Ana bitong kunyari manarbaho ka pila lang ka tuig unya. Like for example kanang mga nang gi-abroad bitaw nga pero sa mga maayo. No, ako na experience dito sa New Zealand ay nang gi-abroad. Grabe dili na halos mo simba og Domingo. Ay ngano man magiyawat sila kay kung ipadala ang kwarta sa Pilipinas dagko na mag-value. Pero sa ilang pagpaningkamot, Kristohanon na nahan may mga kasal ng aban dito, sa ilang pagpaningkamot, ang ilang asawa dito nagbinuang. Ang ilang bana nagbinuang, pero sila dito, di na halos mag-rest day. Wala na panahon sa Ginoo, wala na panahon sa simba. Pera lang sa uban nga, nagligon, pero na ay mga huyang. No, nato yung member nato dito sa church, Jael Hamilton nga, pa-counsel sa kuha ka iyang bana nagbinuang. Yan siya, grabing paningkamot. Ang hanap bitaw nga, grabe mong pagpaningkamot, ang gusto nimo nga magmabungahon imong pamilya mo, gani nang milayo ka, kay gusto nimo nga ang pagpaningkamot nimo na ay bunga. Tama, imong anak makamanog eskwela, makapalit mong balay, makapalit mong sakyanan. Pero nawala siya. So at the end of the day, ang imong pagpaningkamot dili na mabungahon, nawala. No mo na kung gingon sa ila dito sa simbahan nga ayaw mo kalimot nga at the ceremony anhi sa New Zealand grabe yung ampo sa Pilipinas nga matagaan mong pabor kay dili pa pud basta-basta makaadto dito. Pero sa dihang naanak ka dito diri sa Pilipinas grabe ka dasig paabot dito di na gyud makita sa simbahan kay grabe pagpaningkamot. At the end of the day, ang ilang pagpaningkamot na himong failure nga numan, ang ilang anak diri sa Pilipinas nagbinuang, ang ilang mahal sa kinabuhi diri nagbinuang. So, nawala ang gitawag nga fruitfulness sa ilang kinabuhi. So sa ato karon, ang saon man nato pag achieve nga mahimo putang mabungahon, isip bana, isip amahan, isip padre di pamilya, no? So, John 15 verse 4. Una, unsaon man nga mahimong fruitful ta. Una is stay submissive. Magpabilin nga magpasakop diha sa Ginoo. So,
Unsaon man nga mahimot ang fruitful o mabungahon, una stay submissive, magpabilin nga magpasakop. Diha landong sa kamot sa Ginoo. So ingon ang John 15:4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear by itself unless it abides in the vine, neither you can abide in me. But pasabot ani yung si Jesus diri magpabilin mo sa akuang. Ayaw mo buhi magpasakop mo. No? Kay ang sanga dili na makapamunga sa iyang kaugalingon na. Kung putlo na to na isa ka sanga sa kalamungay, pila ka minuto anak malaya na. Kay ang source niya naa diya sa pinakapunuan nga naghatag og supply, nasa ugat nga naghatag og nutrients. Pag mo depart na siya diya sa iyang nutrients nga ginasuplayan, malaya ang kalamunggay. No, mean to say, ang kanang mga dahon, kanang mga sanga, nagpasakop na siya sa vine, kanang iyang punuan, kay naman ang source. So, ingon ana po, isip padre di pamilya ba na kung dili na ka magpasakop sa landong sa kamot sa Ginoo, bisag kung saon ni magpagpaningkamot, bisag kung saon ni plaster, kung wala na'y apil ang Ginoo ana, dili gid magmabungahon ang tanan nimong kahago. Masayang gid siya. No? Sa akong mga na-experience dito, ay ko nga grabe gid ang pagpamuhat no sa kaaway kung ang kanang pamilya dili maestablisar og maayo diha sa pulong sa Ginoo. So, makita nato diri nga ang gingon nga to be submissive o magpabilin nga magpasakop means to obey God's will. Mangusunod gid ka sa kabubuton sa Ginoo, especially sa ato, sa inyo nga mga padre di pamilya, kanang kamo mismo makasayod mo nga mao niyang kabubuton sa Ginoo, and to pour out your own desires. May mga tinguha ninyo para sa kaugalingon, para sa pamilya, para sa tanan, kung inyo nang ipasakop ngadto landong sa gahom sa Ginoo, ang katapusan ana magbabugahon gid mo sa inyong kinabuhi, dili lang kamo kundi ang mga inyong anak kung tibok pamilya. Pero kung mabot sa punto nga kita na lang malayo ta sa Ginoo, ma-depart ta sa pinaka-source sa wisdom, ma-depart ta sa pinaka-source sa kusog, kapoy gyud ang pagpaningkamot, masayang, no? Ma-wasted siya. So kung mayong kag stay submissive, to listen to Him and to follow Him by acknowledging His Lordship in your life. Kanang magpasakop bitaw ta, magpasakop, submissive mean musunod. So dito sa New Zealand, sa among experience, grabe kay sila ka law abiding. No nga kana bitaw kung ang imong sakyanan dapat required na kada tuig na siya gitawag nga check up or walk. Basta kay murag physical fitness na sa sakyanan. So i-monitor na dito ang ligid, murag isulod og kaasa ba, gitagani kag certificate nga okay ka. Okay imong sakyanan. So kami before ko ni uli diri nagpa-change bi sa tanan nga ligid, dili pa pud bilis god. Kana bang ano pa ba, gwapo pa, gwapo pa. Sa ato diri ang atong ilisan kana na manggawas ng mga tinai, di ba? Sa ila dili pag moingon ang mga nag-check up dito nga ilisdan na gina nimo. Although walay mga pulis nga naa sa kadalanan, pero ma-monitor na nila nga wala ka nag-check up kay naka-download sa system kanan. Matingala na lang ka nga nanay mag-email sa imuha nga multahan ka. And then kung dili pagit ka mamina, di ka mamulta, matingalan lang ka nanay mo para sa imo sa dalan o tuon ka sa imong balay. Ano man, naka-online tanan, imong address, basta nakakuha sila, ilang ko sa system. Pero walay pulis sa kadalanan, halos naa lang mag-monitor sa imong law o kanang high speed. So, musunod gid ka, wala na ikana bitong magpalo up pa sa imuha nga check up ng imong lisensya, diri namatay mga pulis, ila wala. Ang mga tao dito musubmitar gyud sa balaod sa New Zealand. Unya ang kanang ilang mga pedestrian dito naman ay mga bad list. So ikaw nga driver,
Bisan nakita pa lang nimo nga ang tao dito nagtindog, dili pa na siya mutabok, automatic muhunong gid ka. Dili kay kuan man ta. Maano man ta kanang ora mag-LTO ang mga kuan, kita pay maano sa ila dili. Grabe ang ilang pagsubitar sa balaod. Wala pa ni tabok ha, naara dihang tindog-tindog ra. Meaning to say may tao or wala, muminor gid ka. Muminor gid ka. Ngano man, pag mo kuan ka, pag mo padagan ka, automatic pag uli nimo sa balay na naka-email. Kay naa may CCTV camera. Wala na, walay pulis nga mo ticket sa imuha. Ano man, ingana sila magpasakop sa ilang balaod. Mao na nga dili pud ka magmahay at driver kay ilang mga dalan dito halos kada bulan gina-check up og doktor nga pick up. Muna ang imong ligid dili gyud gas-gas kay ilang man nang check upon dito engineer na ibitaw kanang mo pick up nga magsikig dagandagan kung ipangatahan si pastor sa mana gina-check up kung level pa ba ang kalsada. Kung dili na sunod si mana ana na trabaho. Ingana sila ka diri ay grabe. Lubak-lubak naman. Ingana sila ka submissive. So kanang ang naay tax ang trabahante mo hatag og tax. Pero dili ka magmahay kay makita nimo na ay dalan sa PW, na ay dalan sa bisikleta. Kanang ang mga PW dito kana bitong mga wheelchair nila nga managan na automatic na sila'y dalan. Na sila'y dalan nga tagaan di silang dalan kay ingana sila ka submissive sa balaod. And then kung trabahante ka, automatic i-deduct sa imo ang tax sa imuha. After 1 year, balikan sa gobyerno 30 to 40% sa imong tax na kay madawatan kada tuig nga ibalik sa imuha. Kung mag-tithes ka sa simbahan, mag-tithes ka, faithful ka. After 1 year, balikan ka sa gobyerno sa 30 to 40% sa imong whole year round nga gi-tithes. Diba? So, kung faithful ka sa imong tithes. Kung mag-faithful ka sa imong tithes, i-bless na ka sa Ginoo kay nag-tithes ka, i-bless gid ka sa gobyerno. Libre ang tambal, libre ang ospital. Ang ilang mga senior citizen dito makadawat gyud og benepisyo, dili i-kickback. Na ikaw galingon nga balay, na ikaw galingon nga kanang ATM card makadawat sila. Nya kung mag-tithes pa ang mga citizen, napot sila every year. Mo na kung matingala mo, every year mamakasyon na sila, every year magsuri na sila, kaya na sila tax refund. Sa simbahan, kulang na lang imon, bisa dili siguro ka magunaw na nga i-bless ka sa Lord, mag-faithful na lang kaghatag nga naman, after 1 year makay makadawatan, ibalik sa imo sa gobyerno kay nalipay sila nga nag-tithes ka, naghatag ka, nag-donate ka. Diba? So, fruitful gyud ang ilang kinabuhi dito. Walay mga security guard nga sa mga mall, wala sa kadalanan. Wala po yung mga awat. Ang ilang mga balay dito, dili ing ani nga kural. Wala gid pag tanan mo kalsada na diha, pero 4 lanes na, diri ang 4 lanes na. Yeah. So, kung magpasakop, mo-obey ka, kung gusto ka mag-apply og kanang citizenship, basta mo-obey ka silang balaod, automatic i-release dayon basta wala kay record. No? Mo nang zero crime rate ang New Zealand, kay walay kaayo piniriso sa ilang prisuhan. Ano man, bisan og makapatay ka dito, bayaran man nimo after 6 months, maka-apply kang trabaho di kay preso, iuli ra ka sa ilang balay. Tagaan ka chance. No, o kunyari ano ka, victim ka sa droga. So ang ilang buhaton ana, i-counseling ka, dili ka nila ibutang sa prisuhan, ibalik ka nila sa ilang pamilya, pero na kay orsira sa tiil nga monitored ka sa government. Magsimba ka, mag-eskwela ka, mo report ka. So, zero crime. Kaya nga naman, ang ilang prinsipyo kay kung amang sila ka ng family-oriented, kung nagubang kinabuhian nga bata, na kung part ang pamilya, so dapat dito siya sa pamilya ma-heal.
So, pwede siya makalakaw-lakaw, napag siya allowance. Kada bulan. Libre pa siya. No? So, staying submissive is placing oneself under God's control. So, kung magpasakop ka, naagay panalangin. Magpasakop ka. Sa gobyerno sa New Zealand, magpasakop ka, mobile lang yun ka. Ay panalangin. Ang gobyerno mo, balik sa imo 30 to 40%. Diri grabe, ikurakot naman nga niya itong mga taxes, no? Bilyon-bilyon, grabe lusod sa ilan, dili. So, although na siguro kurakot, pero dili ingon ana. Ay nga no, ang mga, naman, cashless naman dito, di naman ka kuhan kay kwarta, puro naman, ang mga trabahante, dili makapangawat, kay diretso man sa bangko, kay card naman imo ibayad. Di naman kaka-access o cash kaayo. So kung magpasakop ka, ako na lang magpasakop lang din ka sa ilang balaod mo sunod ka, makabenepisyo din ka. Kung ako, kung ma-residente ko sunod to, libre na ako. Libre akong check-up, libre akong hospital, bisag kung sa pa nga klase nga sakit. Bisag major nga operation. Mga espesyalista pag ang doktor, libre na imong tambal mo, ato ra ka dito. I-hotel pag ito na, kung gikan ka sa layo, i-hotel ka sa gobyerno. Dahil sa Cagayan ko operahan, taga Valencia ko. Ang hospital sa Cagayan, i-book ko nila og hotel before ko masulod. Libre na. Government ang magbayad. So ingana sila gi-bless sa Lord kay mubalik man pud sila sa mga kahago sa mga tao. So kung magpasakop lang ka sa ilang gobyerno, sa ilang balaod, naagi benepisyo. So, sama gyapon sa Ginoo. No? Kung magpasakop ka sa iyaha, nagyapoy panalangin nga ihatag ang Ginoo sa ato. So, unang sa ganito muna, stay submissive. Taman, basig na nagyong diri kalami matog misdan adto na ta. Actually sa Ireland ingana gyapon sa akong brother, ang Jun. After 1 year, na sila tax refund. No, kung kayo nga kung manarbaho ka, bayad kag tax sa ilaha, after 1 year balikan ka. So, ganahan gyud ka manarbaho. Tapos pag ingon 8 oras ta gyud. Dili sila gusto nga kanang kay family oriented man sila. Usually Sabado Domingo walay trabaho. Unya, tagaan ka sa katuig, tagaan kang chance nga magkuan ka 1 month. Kasi pastor mag 1 month siya. Dili na. Ano siya bayad ana? With pay na siya 1 month ha. Usually sa ato mga vacation leave pila 15. Ha? 15 days. 15 days sick leave, 15 days na vacation leave. Hindi sa company. Depende sa company. Okay. Kaya na sila yung 1 month vacation leave or 1 month sick leave. Leave ko na tanan. Wala sa tanan. With pay na siya. So, iyan nakagwapo no. Kung magpasakop pod ka sa ilahang panggobyerno, nagyoy fruitfulness nga madawatan. Okay, so becoming fruitful Christian, number 2 is stay teachable. Magpabilin ka nga matudluan. No? So, John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me and in him, it is bears much fruit. Therefore, apart from me, you can do nothing. So, munang stay teachable kay for apart from me, you can do nothing. So, kung ang tao, dili na gani matudluan, di na ta magpatudlo, di na ta magpakuret, di na ta magpatambag, asama sa sanga. Pag ma-depart ka, wala na gid kay mahimo. Ingon gyapon ato ba nga sa Ginoo kung may mga pulong ang Ginoo nga itulo sa ato, i-correct sa ato no kay kinahanglan gid nga ato ning internalize kay mawala man kita sa fasting kung di na ta matudluan sa mga pulong sa Ginoo. Importante gid kaayo na. So to be teachable means having an open heart, open mind and a humble heart to learn from others and God. Dili lang sa Ginoo kun dili sa atong isig kaingon pod napoy mga panahon nga makakatunta sa ilang mga kasinatian, sa ilang mga naagyan sa kinabuhi. So sama sa usa ka sanga, kung matangtang na siya mo depart na siya,
dili na gyud nga wala na kay connection ang ginawa sa imo, di na ka matudluan, di na ka motaas ng atong kasing-kasing. So to become fruitful, stay teachable, kanang matudluan kita. Maistoryahan ta, matambagan ta, no? So admitting that you don't know everything and being open to learning from others regardless of your status or situation in life. So kana bang willing gihapon ta nga matudluan bisan ug unsa nakataas ang atong status sa atong kinabuhi. Okay? So dito sa New Zealand, dili kay sila after unsa imong nahuman. No? Unsa imong kung mga apply ka dito wala nang personal appearance ano to kanang pleasing personality, wala na dito. wala siya nag-after ana, ang ilang nga matudluan ka, matrain ka. No, like for example, kung nag-apply ka dito ko sa katrabaho niya dili inline sa imuha, pero kung mayon ka dito nga I'm willing nga to be matudluan, I'm willing to be teachable, i-train gid kanila. Dili po sila mag-after unsa imong kurso na human. So wala sa ilan ng imong mga transcript dito, wala na, di na nila bali-balihon. Kaya ang ila matudluan ka. No? Matudluan ka like itahay ni Jacob. Di ba seaman si Jacob? Pag-abot dito, nasa sa dairy. Wala man siya experience sa dairy. Kay barko man ang iya ha. Pero pag moingon ka dito nga, I'm willing to learn. Gusto ko nga makat-on niya. Willing po ko nga matudluan. I-train ka nila. Tudluan ka nila. So, muna nga, isa no dairy ka, usa sa mga dagkog sweldo dito, kanang yung nasa dairy. O kanang mga skills. Operator, na gani plumber, kanang mga skills, driver. Ang ilang bus driver dito ang adlaw 1,000. Ang ilang adlaw. No? So kuan na upat ka oras na kay puli-puli man di man sila gusto nga mo drive ka og taas. Tapos kung ikaw company ka nga nakay tracking, tapos layo ang biyahe nimo, duha ka driver imo ipadala. Tapos after 4 hours, mupahulay gid ang mga driver, ipatulog yun nimo na ituluganan sa kalsada. Monitor po na sa gobyerno. Kung mabalaan ka nga ang imong driver imong gipa 12 hours, ipatawag ka na naka-email dayon ana. Kaya kanang 12 hours nga biyahe dapat duha na ka driver. After 4 hours ipatulog din na nimo sila, ipa-relax. Ing-ana sila. No, so munang less ang disgrasya, walay mga disgrasya kay may driver nga makatulog. No, walay driver nga unya dagko pag gidala nang usa ka lane upat ka kuan, another lane upat po. So makaingon ta nga kung matudluan lang gid ay ta, willing ka nga matudluan, uban dito kanang dili gud mga maestra diri mga professional pag ato dito cashier. Mahala na. Pinako magsweldo, may padala sa Pilipinas. Mamili pa ba di ay ka? Unya, ang mga senior dito, mo trabaho up to, basta kay makaya pa nimo. Bisan lang og kanang part-time, 3 times a week. As well, magtrapo-trapo og lamisa, magtrapo-trapo og mga baso, na income. So, kung mag-tax sila, after a year, makadawa tapos sila refund. May kung agwapo kita ilang pag-gobyerno kay plastar ba? Wala kayo kurakot. So, ingat pa diri to be teachable means to look for opportunities to learn and grow and receiving correction as blessing. No? Being able to learn from criticism and seeking the counsel of others. So, si Pantorang yung trabaho, technician, mag-isa by profession. So, karoon na siya sa kanang forklift technician siya. So, international ilang company dahil kung libre ang uniform, libre ang sakyanan, napay mga bag, mga gadget. So, wala kay may gasto sa kanang fuel niya kay libre man sa kumpanya. Tapos kung i-assign sa ka lugar, i-book siya hotel. For 1 week, libre tanan kaon. Tapos dapat 8 hours sa gid ang trabaho. Kung in siya 7, mo out na siya 4. Tapos na ingana sila kapuan.
Tapos kung lagi imong biyahe ipatulog gid ka kay naituluganan sa kalsada nga ipapahuli ka nga. Ako naganahan dito kay kada lugar na agyoy Casillas na CR. Na kaliguanan. Yan na sila shade nga kanang pwede ka makapahulay. Ilagi ng gibutangan sa mga long travel. Provided ang tissue kay wala may tubig, di man sila gamit og tubig pang hugas, tissue ng ilaha. Pero makuha ni mga grabe ka plastar. So, ang imo lang kung sir, kung Pilipino ka mo biyahe ka, magbalon gyud kag rice kay walay baligya nga rice diya sa Dublin. Wala na maglungagid ka kay walay rice. Burger. Puro ra kuan nila ha, pizza, mga pasta, Burger. burger, mga ana ra gyud no. So ako magbiyahe mi magdala gid ko rice. Baon gid ko, bahala palit na lang kog sudan. So ako na learn dito, if you are teachable, bisag unsa nga trabaho basta gusto ka magpatudlo, fruitful gid imong kinabuhi. Amen. Kay even ang gardener dito nga kanang magkuan dito grass cutter, nakakotse. Nakasakyanan. Bisan ikaw manilhigay ka, nakasakyanan ka. Ano man, walay bus kaayo, walay taxi kaayo, walay rela, walay jeep. Unyang sakya, ano po sa gobyerno, nga ang imong sweldo dapat makasaving pa ka, makabalay pa ka, makasakyanan pa ka, makasuroy pa ka. Ilan na nang gitotal sa tibok tuig. Dapat ang sweldo sa mga tao sa New Zealand, dapat na ay kung magrenta kag balay, makarent kag balay, makapalit kag balay, makapalit kag sakyanan, yung mga pagkaon ilan na lang ikwenta, dayon maka-bakasyon ka at mo lang 10 days to 1 month. Nakay saving. So gikwenta na sa gobyerno nga dapat ang mga tao dito na agi sobra na ay pang happy life, na ay pang death away. English. Oh, dili ka maodi. Nga naman gikwenta na sa gobyerno nga ang mga sweldo dapat sa mga tao ingon ani. Wapo kayo mga induta kayo, plastar kayo ang ilang panggobyerno. No? So, una nga fruitful gid ang life. Basta ka di ka mamiling trabaho. Nang may teachable lang ka. So, yun gyapon ta sa Ginoo kung matudluan ta bisan og nata sa Pilipinas, imposible man og dili ta panalanginan sa Ginoo. No? Kaya ang Ginoo dito sa New Zealand ug Ginoo dito sa Pilipinas maora man. Pero dito lang ta sa panggobyerno mo na ato gyud iampo atong panggobyerno kay kita man ang gabayad sa mga tax niya, mga tao sa tax galingkod man gahayahay ra. No, sila ga-enjoy sa tax nga tong gibayad. Samantalang dito sa New Zealand ibalik yun nila sa mga tao kay mga tao may narbaho. No, kita may naghago. Okay? So, ikatulo, becoming fruitful Christian, stay available. No, stay available. John 15:6, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. So, ibig sabihin nga kung ang sanga, hindi na siya mapuslan, labog na gid siya ni asunugon. So, ang Kristohanon nga dili na available, dili na magamit sa Ginoo, dili na maistoryahan, dili na ingon nga kanang fruitful, wala na ipulot unsay mawala gid sa pasya ang imong talent, mawala ang imong skill, mawala na. No, masayang. So, to be available means willing to put God's needs and the needs of other people. So, available ka dito, uso kayo ang gitawag na community. Pag mato ka sa laing nga nasod, wala man kay pamilya. Dapat na kay apilan nga community. It's either Filipino Taranaki community, Filipino Maori community, kay na may mga Pilipina nga naminyo og mga lokal dito. So kung dili na Kristohanon, kinahanglan i-avail gid nimong imong kaugalingon nga mo apil og community kay mingaw man gyud. Mingaw gyud dito kay wala man kay barkada. Di man pwede diri ang amin ka nga, ay mo adto ko dito ila ni Jeremy. Dili pwede manawag ka. Makig-appointment ka sa ila kung mobisita ka. Di ka pwede nga manuktok ka lang dirito nga, ayo na si Albert diha. Dili pwede nga naman. Nanarbaho man ang tanan gi-avail man nila yung kaugaling nga manarbaho niya pag ato ni mo way tao. Dili po sila pwede anang mo adto ra ka dito
nga di ka manawag kay mag-prepare man silang pagkaon para sa imuha. So with appointment, no? With appointment, so kung naka dito, kinahanglan lagi kay community. So sa ato ang Kristohanon ta, salamat sa Ginoo, ang JIL Church is scattered all over the world. So ang akong community, kami ni Pastor, nagid mi sa simbahan. So nagtuyok na sila nga mong kinabuhi sa simbahan. Kaya nga naman kung wala kay community, mobalhin kang balay, ikaw ra isa, walay mo tabang sa imuha paghakot sa imong mga gamit. Or else magrenta ka sa sakyanan, magrenta ka og mga tao. Pero kung nakasunod sa community, ang mga taga-simbahan nga mga Pilipino, pag may mo balhin ka, i-avail nila ilang kaugalingon, bro. Tabang mig putos, tabang mig sulod sa karton, tabang mig hakot. Nya kung naay mga problema, hospital, Australia, mga ana naay makatabang og bantay sa imuha kay kung amo daw sa imong bana kami pastor. Dili man ko niya pwede nga isa ka bulan bantayan kay manarabaho man siya, so luoy kay ikaw ra isa. Kung naa kay community, i-avail nila yung kaugalingon nga okay na si pastora mo bisita mi sa ospital, puli-puli mi. Naagi kay ako lang community ka wa man kay pamilya. So stay available. Dito kinahanglan available gid ka. So naa dito ang gitawag nga bayanihan. Dito nimo makita. No, na isa ka Pilipino dito nga namatay kintahay, na ipapauli sa Pilipinas, na kwarta. Tanan nga mga Pilipino dito mag-amot-amot. Apil ilang mga bana nga lokal para mauli ang patayng lawas sa Pilipinas, mag-amot-amot. So dito ni mapil ang bayanihan nga i-avail nimo kanang mahimo kang available nga o sige makatabang ko ana, makatabang ko. So kami nakatesting ni pastor kanang ato miagi nga mga Sabado, duha ka Sabado nag-drive si pastor og truck. Kay among life group member nga ang asawa Pilipina niya ang bana is Kiwi, nibalhin og balay. Unya dito di ka basta-basta maka-drive og truck kung wala kay lisensya nga pang truck. Ang ilang lisensya nito 1 2 3 4 5 6. So kung 1, 2, 3, 4, maka-drive kag mga 4 wheels. I mean 5. Kung 6, ato ng trailer nila nga duha ka buok. So dili ka pwede nga mo drive. Ang ilang lisensya dito 1, 2, 3, 4, 5. Kanang 5, kana mga wing van. Ang 6, kato na bitang trailer plus napag yung kay gibira. Ang mo sa tawag na isa ka trailer na napag yung gibira. So dili basta-basta. So si pastor man ang naay ing anak nga kuan sa church. Na kanang lisensya siya nag-drive. Dagko nga mga truck. Hakot. So kung wala kay community, aluoy kay ka. So that is why stay available. Even diya sa Ginoo no, kung kinahanglan na gamiton mo sa Ginoo, i-avail gid ninyo ang kaugalingon nga naman. Masinati ninyo ang fruitfulness nga giandam sa Ginoo sa kada usa. Amen ba? Amen. So last na lang. Stay yielded. No, magpabilin nga kanunay nakadikit diha sa Ginoo. Dependent diha sa Ginoo. John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So stay yielded, meaning to say kanunay nagadepende diha sa gahom sa Ginoo. So ingon diri kung magpabilin ta diha kag Kristo, no, ang iyang pulong atong gipabilin sa iyang atong makasing-kasing, mangayo ta bitag unsa nga atong giwish kay iyang ihatag. No, wala may imposible diha sa Ginoo. So yielding to God means to surrender your life to Jesus and commit to follow Him. Tama sa inyong giawit kanina. Why katapusan, napagpasalamat, ikaw alagaran, hangtod sa kahaturan. Tama diba? Saad biya ninyo, kanta na ninyo kanina. Ano bang unsay mahitabo sa itong kinabuhi, hindi kita mo biya sa pagpangalagad sa Ginoo. Uba angkon gid nato ang Ginoo nga magmabungahon kita. Now, ang concept sa pagmabungahon dili lang naingon nga daghan kag kwarta. So, dili lang na, kundi na kay kalinaw, na kay maayong pangunahuna, na kay pagkaon, balance ang kinabuhi. Na kay time sa pamilya, makasuroy mo, maka-istorya, na kay time nga sa mga ingon ani nga fellowship.
na kay panahon. Muna gitawag nga magbabungahon. It's not all about nga nagagkagpon na although unahan sana kay gusto magpunta nga mo share kadto sa uban. No? So give up trying and admit that apart from Him, it cannot be done. Kamuning, sabi na ko sa'yo, maning kamot tak atong hunahuna, labi na sa inyo, provider man gid mo, kamo ang mga padre di pamilya. Ang hunahuna, bitaw mo nga, usay ipalit, aha manguha ani, napuno na yung mga hunahuna ba niya. You try your best. Grabe nga trying. Trying nga, ingon diri admit na to nga kung bisa kung saan na to try kung dili gyud dili ta mo duol diha sa Ginoo dili gyud nato na maangkon dagana ka try number 1 try number 2 dagana pero kung muundang taanaw mo yung nga Ginoo tabangi ko kung mao gid ang imong kabubuton ako ning sundot ya nimo masinati nga naa diha ang kinabuhi nga magbabungahon ta. Amen. Amen ba? Amen. Amen. So, to be fruitful means to live a life that is productive. No? So, fruitful Christian uses their time, energy, money, skills, and relationships to advance the gospel of Jesus Christ. Ang magbabungahon daw nga sa Kristohan, no? Gigamit niya ang iyang panahon, ang iyang kusog, ang iyang kwarta, iyang skills, ug ang iyang relasyon sa Ginoo para mapaambit pa ang pagkamaayo sa Ginoo ngadto sa uban nga mga kalalakihan o mga men. So, saan man nato nga mahimo tang fruitful? From the word nga stay. Stay. Magpabilin. Stay So, ang submissive. word nga stay, ang number 1, ang letter is Submissive. submissive. Ang letter T is Teachable. teachable. Ang letter A is Available. available. Ang letter Y is Yielded. yielded. Yielded means anang dependent kid ka diha sa Ginoo. So, how to be fruitful? Padre di pamilya. Saan man ninyo mamubungahan mo nga usa ka padre di pamilya? Atong letter S, Submissive. submissive. Submitar kita sa Ginoo sa tanan ninyong mga plano. Letter T, matudluan ta nga. Kung saan gusto sa Ginoo, yes Lord. Then, mahimong available para sa buluhaton sa Ginoo. Labi na sa ingon ani, pagligon ni niya, daghan mo makatunan. Tapos, letter A, available. Letter Y is yielded. Yielded. Meaning to say, mahimo kang dependent. Ano bitang ang imong dependency wala sa imong kaugalingon nga kusog kundi na adiha sa kusog nga gikan sa Ginoo. And with that, as you stay, kanang word nga stay, magpabilin ka, ikaw, imong pamilya, imong minahal sa kinabuhi, makasinati gid mo magbabungahon nga kinabuhi. Tama sa giingon ni Joshua nga ako ug akong pamilya mga lagad ni sa imo. Amen. Amin dugta. Kami sa nato pag-usab no atong giawit kanina, akong gihangyo no atong worship leader. So, let us stay, no? Let us stay. Let us be submissive, available, teachable, and yielded to God. O, nagtuo ko nga mga butang nga gitinguha sa kada usa para sa pamilya personal, iya ginang ipaabot sa ato. Hallelujah. Tonight, at usang pasidunggan ng Ginoo pinaagi ani nga alawiton nga Yes, Lord. ng Ginoo nga Lord, ikaw gyud ang among kusog kanunay. Hallelujah. Hallelujah. Walay magkata sa pagkamaayo mo Amen, Lord. ug dili masu kada ko sa gugma mo walay katapusan ang pagkamaayo mo. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw lang gyud o Dios ang angayan simbahon ko. Way katapusan
nga pagpasalamat ikaw alagaran hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo ang angayan simbahon ko way katapusan nga pagpasalamat ikaw alagaran hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo ngayan simbahon ko way katapusan nga pagpasalamat ikaw alagaran hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo ang angayan simbahon ko. Kanimo Ginoo nako ginasalig Yes, ang Lord. matag men nga naa karon o God. Lord, I pray nga masinati nila uban sa ilang tibok pamilya ang fruitfulness. Yes, Lord. Nga sila mismo nga mga head of the family, Lord, magstay, magpabilin, nga submissive diha sa imong kabubuton. Oh God. Nga even Lord, sila mahimo silang available kung gamiton nimo sila, gamiton nimo sila nga mag-share sa gospel, gamiton nimo sila Ginoo nga mag-bless sa uban nga mga tao. And Lord, I pray also nga hatagan nimo sila kasing-kasing nga teachable. Amen. Kung ang imong mga pulong Ginoo nga ipaabot na to kanila, Lord, ang ilang kasing-kasing matudluan. And salamat, Lord, nga padayon nga masinati nilang imong presensya as they continue to yield in you. As they continue, Lord, nga mahimong dependent, mahimong mo surrender kanunay sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Lord, I pray sa man ang ilang mga tinguha pa sa ilang kinabuhi, let them experience a fruitful life together with their loved ones, O God. Uban ang ilang mga minahal sa kinabuhi. Lord, kung asa niyo mo sila gibutang karon, Ginoo mo shine sila, asa man sila nga mga sector sa life, sa trabaho man, sa business man, o asa man nga area, Ginoo. I pray, Lord, nagibutang nimo sila diha para magbabungahon sa Amen. pangalan ni Jesus. Amen. Ang tanan nilang kahago, Ginoo, isip mga bana o mga amahan, dili masayang, Ginoo. Masugod karon, Lord, as they stay in your presence, Amen. they will experience a fruitful life. And whatever pa nga mga pinaka-desire, ingon ta sa John 15:7, if we remain in you and your word remain in us, we Amen. will ask Jesus. whatever we wish and you will give it to us. Lord, unsa pa man ang mga wishes and desires sa tanan nga mga men nga naa karon, as they stay, as they remain in you, Lord, ihatag nimo na Ginoo sa imong takna nga panahon, Amen. O God. We thank you, Lord, even sa leadership ni Rene, ani nga men, daghan pa nga mga men, Ginoo ang madasig, nga mahimong available sila every Amen. Monday para magkaroon ng fellowship, mo grow sila, mailhan pa kanila, Ginoo, mo tubo sila spiritually, O God, ug maggamit sila sa simbahan, maggamit sila sa ilang mga businesses, maggamit sila kung asa man nimo sila, Ginoo, dalhon. Kanimo, Ginoo, karon na kagabion, akong gitugyan ang ilang mga panginahanglan personal man uban na tibok pamilya. Salamat, Ginoo, maipasinati nimo sila og fruitful na kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat, Lord.
that everyone tonight will stay in your presence hangtod sa imong pagbalik, sa imong ikaduha nga pagbalik. Amen. Kami mo na mo gisalig ang tanan ug giampo sa pangalan ni Jesus ug tanan nga mga men mo ingon. Amen. Amen and amen.